Magandang balita sa ating national team ngayon, bahagyang lumuwag ang FIBA sa eligibility rules nila. Dahil ang dating before 16 years old dapat nakakuha ng passport para maging local, inangat na nga nila ito ng 2 taon pa, before 18 years old na. Ang ganda para sa programa natin. Para sa isang bansa katulad natin na by blood kinikilala ang mga kababayan at kalat din ng mga Filipinos abroad sa dami ng mga nakikipagsapalaran doon at ang iba pa nga doon na naninirahan for good, marami talagang mga mabubuo ipapanganak na Pinoy doon na may halo na o mix. Naayos din sa basketball program natin dahil yung Filipino genes mahahaluan ng for example mga Black Americans or Africans yung athletic abilities nila makukuha at iyamak na mas angat kumpara sa karamihan sa ating mga Pinoy. Ang daming hybrid na Filipino players talaga na kaya-create outside the country. Bagay na hindi rin naman pinapalampas ng SBP kaya dinadala rin nila abroad yung mga tryouts para sa Gilas Youth. Pero still, kahit na gumagawa ng effort ang programa, marami pa rin mga nagbo-blossom na half Filipinos na hindi nagiging eligible sa FIBA dahil 16 years old or above na nadidiscover ng radar natin. Kaya ang ending, sayang, nakumbinsi sana mag-asikaso ng requirements at pwede sana maglaro sa national team. Kaya naman malaking bagay ngayon itong ginawa ng FIBA na pagluluwag. Kahit na 2 years lang yan, game changer na yun sa maraming mix natin. Dahil usually sa ganyang age na pa 18 talaga sila nakikitaan ng real potential at nagsisimulang umingay ang pangalan. Either may mga offers sa US NCAA o mga opportunities nila after high school. Mas nitaw na rin yan yung husay at potential nila pati yung maturity ng kanilang katawan at game compared sa mga 15 anyos pa lang. Kaya moving forward, panalo to sa development ng ating program. Mas malaki na yung room, yung time para mahanap at mabigyan ng passport yung mga dapat mabigyan. Pero yan yung part na para sa future na most pa rin ng questions ngayon ng mga Gilas fans ay retroactive ba? Pwede pa rin ba ma-reclassify yung mga FIBA ineligible na before? Sino mang kina Remy Martin, Mike Phillips, Kamani Ladio, sino mang nakakuha ng passport after 16 pero before 18? Napaka-importanting question nga naman yan dahil ang dami nating mga talented na players na ineligible sa FIBA dahil sa passport issue. Pero heto, natanong to ng friend natin sa media na si Boss Ivan ng Dugout PH, credit sa kanya with his permission din to. Ito ang sagot ng Secretary General ng FIBA. The new rule does not apply retroactively, so players who have been declared eligible under certain rule will not be reevaluated, but applies as of last Friday for any new applications for new players that we have not determined the national status. I need to be clear on that. So no retroactive application. Diyan malinaw na hindi retroactive. Yung mga nilakad na tas nirule na as ineligible, hindi na pwedeng i-reclassify as local kahit pa before 18 nila nakuha ang kanilang passport. Effective lang daw to sa mga new applicants. Na unfortunate para sa atin dahil maybe may mga players tayo dyan na pasok sana. Pero we'll see kung gaano kalaki yung sakop nito, hindi pa rin sure, baka pwede pa rin namang ilakad yung mga matatanda na ngayon pero hindi naman inasikaso at sinubmit ang papeles sa FIBA. Na technically hindi pa nakahatulan na Gilas ineligible at baka i-consider pa rin bilang new applicants. Kung ganoon maganda baka may mga may pasok pa rin tayo. But then again, malinaw naman sinabi ng FIBA na hindi retroactive, parang loophole lang yung sinasabi natin, hindi pa talaga alam kung pwede ba talaga yung ganon. Bago pa yung rule malalaman natin yan habang tumatagal. Lalo may isang interesting na player na nagpapahiwatig. Since mabalita itong changes, si Remy Martin nag-story na nakagilas jersey siya at may kantang I'm ready at caption whenever. Ito kasi maaaring nakakuha ng Philippine passport before 18. Ang report kasi noon, sa spin ko ito nabasa, sulat ni Boss Jerry Ramos. Sabi ni Butch Antonio ng SBP, nakausap nila ang kampo nito, 16 na si Remy, so late na sa FIBA. Ang question niya yun, kinuhaan pa rin ba siya ng nanay niya kahit na 16 na? If yes, ayos yun. But there's another question. Nilakad na ba siya ng SBP sa FIBA or some sort na application? If yes, at natag na siya as ineligible at naturalized lang pwede, sabit na yon. Pero kung hindi naman, hindi pa dumaan sa FIBA at parang new applicant siya lalabas, maybe doon pwede. But hindi pa tayo sure if lulusot ba talaga since nasa radar na siya ng programa ng maraming taon. Kasama nga rin siya sa 23 for 23 baka aware din yung FIBA sa nangyayari before. Pero sa mouth na rin ni Zagles galing na kung new applicants pwede, so sana applicable nga kay Martin yan. Kung sakali pa lang naman, wala pang certain. Pero ano man, mahalaga ngayon, malaking help pa rin to sa future ng ating programa. Since mas hahaba na nga ang time para sa mga mix natin asikasuhin ang kanilang Philippine passport. Also, yung considerations ng FIBA, baka mas tataas na rin ang chance mabigyan ng exemptions yung ilang mga players natin. Sa future din to halimbawa mga 19, 20 na nila nakuha ang passport nila pero nanirahan naman sa bansa since noon. Nag-aaral at naglaro ng professional basketball dito ng napakaraming taon. Ayun, baka mabigyan. Dati si Greg Slaughter, diba, nung before 16 pa yung requirements, na-consider pa rin siya dahil 17 naman siya nakakuha ng PH passport at sa Pilipinas basketball din siya nahubog. Kaya maybe, since tinaas na yung age requirements ay baka tumaas din yung age ng mabibigyan ng exemptions sa hinaharap. Overall, hindi man retroactive, goods na goods pa rin naman to para sa Pilipinas basketball.
Malayos din naman sa ibang mga bansa, no? Pero Pilipinas kasi yung isa sa mga kalat na lahi sa mundo. So, mas mapapakinabangan natin to compared sa, halimbawa, ibang mga Asian countries. Abangan na lamang natin sa mga susunod na taon na yung magiging actual na impact nito sa programa. Pagkakanak ni Terence Jones, halimbawa, mas hahaba yung time nila na mag-asikaso ng requirements. Tayo rin as Gilas fans na pag may nakita tayong below 18 na prospect sa social media na may lahing Pinoy, maybe makakatulong tayo na ma-push, ma-remind sila na asikasuhin yung kanilang requirements. Who knows kung magkaka-opportunity sila sa future na pag onti na lang hinabra player sa Gilas.